kamusta po kayo? Welcome sa panibagong kabanata ng ating van life. At ngayong araw na to ay samahan nyo po ako. Pupunta po tayo sa Little Batanes, sa Bagak, Bataan. So ayan mga kabankada, samahan nyo po ako sa aking biyahe. Yon mga kabankada, nandito na po tayo sa Campo Escondido. Dito po yan mga kabankada. Yan. Dito po yan sa may Bagak, Bataan. Ako'y na-amaze po sa lugar na to. Hindi ko po yun i-expect na meron palang rice terraces dito sa Bagak, Bataan. Ayan po mga kabankada, tignan nyo po. Ayan o, yung rice terraces. Tapos yung bundok na nakikita nyo na yan, iyan po ang Mount Native. Ganyan kaganda yung view natin ngayon dito sa Bagak, Bataan, sa Campo Escondido. At tayo po ay sobrang nakakataba ng puso yung pagtanggap po sa atin dito ng may-ari ng Campo Escondido. Nila Engineer Nor, tapos ni Sir Fernan. Siya po yung kachat ko kanina habang tayo ay papunta dito. Sobrang ganda ng lugar. Sabi ko perfect siya pagka magmumuni-muni ka. Dito ka talagang makakasumpong ng totoong katahimikan. Napaka-generous ng mga tao dito sa Campo Escondido. At naimbitahan nga po tayo na makisalo sa kanilang tanghalian. So kaya naman po kung hindi natin pagbibigyan. Kaya ito po, pupuntahan na po natin sila at tayo po ay makikikain. Ano po, kain na po. Ito po. Plato. Thank you po. Ito po. Sir, thank you. Kaya naman. Sige na yan, kain na po kayo. Ganto po talaga dito. So ayun mga kabankada, ang daming pagkain. Kain lang po, kain tayo. Meron dito gatas ng kalabaw. Isa to sa madalas ko inaalmusal nung bata ako eh. Meron dito, kaya syempre di natin palagpasin ha. Ito rin ang iulam. Saligang po. Pagka ako yung luluto para sa gano'n na yun eh. Normal na to. Normal na sa amin. Everyday sir. Gusto ko invest mo. Kasi pagka-update hindi ka na So yun mga kabankada, meron silang binigay sa atin na alam nyo naman to, kasoy. Huling kain ko na to siguro mga 9 years old ako. Kasi yun, nawala na yung mga puno ng kasoy sa Malolos, kaya hindi na tayo nakakain. Ngayon lang ulit tayo makakakain dito. Ito bagong harvest to ni Sir Fernan. Tingnan natin kung ano lasa dito. Yung ganito nakain ko dati matamis tapos medyo makate.
Kaya hindi ako gano'n nagkakakain din. Pero ngayon, try natin. Matanda na naman tayo. Masarap to, nilalagyan ng asin. Napakakatas. Sana hindi makate. Ganun pa rin lasa. Mapakla. Tapos sobrang tamis. Gusto ko to sinisip-sip kasi masabaw. Pero yung iba, di naman kinakain to. Ayaw lang kainin ako. Kasi yung, di ba, pagkakasoy, ito lang talaga yung mas kilala ng tao. Hindi yung pinakabunga niya.
Yun mga kabankada. Ang dami kong nakalimutan. Nakalimutan ko yung chopstick, nakalimutan ko yung lettuce. So yung ngayong gabi na to talagang hindi ako magkakanin eh. Pero yun talaga, wala yung lettuce. Pero okay naman, nabusog naman tayo. Yung sa ano, sa pork at yung barbecue, buti may barbecue tayo, saka yung tenga ng baboy. So dahil walang kuryente rito sa campsite, inaayos pa nila yung ano, yung solar power generator nila dito, yung off-grid. Kaya maaga tayong naghapunan. Tapos ngayon, alas 10 na ng gabi, maaga na rin tayong matutulog dahil nagtitipid nga tayo ng ating electricity. At ang isa lang din yung dala ko ngayon, yung Blue Witty. Talagang tipid-tipid tayo sa kuryente. So yan mga kabankada, bukas papasyal ko kayo dun sa may baba. Meron daw doon natural spring. Tapos meron daw creek doon, sabi ni Sir Fernan. So bukas na natin pupuntahan. So ngayon, dahil tayo lang talagang tao dito sa campsite, saka si Kuya, yung caretaker, ay talagang matutulog na tayo. Good night mga kabankada. At itong kumot natin na to, ang laking tulong kanina dahil pinantabing natin. Ngayong biyahe ko na to, ang dami ko nakalimutan. Ay nako, tumatanda na yata si Bankada. Good night po. Siyempre hindi mawala tong ating aklat na lampshade. Ito yung ating nagpapatulog sa atin. Ay. Good morning mga kabankada. Pagigising lang natin. Alas 7 na ng umaga. Tinanghali tayo ng gising ngayon kasi sobrang lamig dito. Nung kahapon, di maalinsangan. Pero pagtungtong ng alas 7 ng gabi hanggang kanina, sobrang lamig. Ayan, baba tayo sa rice terraces. Pero ingat tayo, baka may ahas. Ayan, yung pwesto natin ngayon, yung pangalawa, yun sa may kubo, yung una, tapos ito pangalawa, pangatlong hagdan, pangapat, ito yung panlima. Pasyal muna tayo dito, medyo mataas din. Ito yung panlima, ito pang-anim, pang-pito, pang-walo. Tignan natin yung pang-walo. Sabi doon daw merong natural spring. Yung sa lugar na to mga kabankada, ito lang yung lugar na bukod tanging merong source ng ng tubig. Kaya napaka daw nito sabi ng caretaker, pinagpalang lupa daw yung nakuha ng may-ari na to. Ayun, taas na ay ang baba na natin ay si Beyo. Tapos ito may mga bato. Kung napapansin nyo, dito green na green yung mga mga damo. Hindi natin kita yung sasakyan. Pag doon ka sa may spot, pag titignan mo dito, parang ang lapit lang babae, pero matarik din pala. Ayan. May mga tubig dito. Alam nyo kung bakit mga kabanggana? Kasi yung lugar po na to, creek, puno ng tubig daw to dati. Pero dahil nga nagkaroon ng doon, pinaka prinsa or yung gate, yung dam, hindi na ganun kalalim yung tubig dito. Pero soon, ang sabi ni Sir Fernan, bubuhayin nila to. Itong yan, may kabayo, may kalabaw, gagawin nilang yan ulit lake. Tapos dito nang gagaling yung tubig, yung natural spring. Kaya dire-diretso lang yung tulo ng tubig dito sa bato na yan. Tapos ang ginawa nila, ayan,
naglagay sila ng yun, yung ano, panghigop. Tapos ayun yung sa solar, doon nang gagaling yung kuryente. Papanik yung tubig papunta ron sa taas. Bukod tangi sa lugar na to, sabi nga nung ano, nung caretaker na ito lang, sila lang may tubig. Tapos dito kumukuha ng pang-inamin. Tikman natin. Wala naman lasa. Ano siya? Mineral water. Wala daw nung na-acquire nila yung lupa na to. Tapos nakita nga nila na meron ditong natural spring na pwedeng panggalingan ng tubig. Dito na sila umiinom. Pag nagpupunta sila dito, sila Sir Fernan, sila Engineer Nor, dito na sila umiinom. Pero sabi nila, okay naman, di naman sumakit siya namin. Sa pinatest na pala nila to. Kaya walang pangamba. Kasi kung tutuusin mga kabangkada, mahirap yung tubig dito. Dahil nga nasa bundok. Ang swerte nila, meron silang natural spring. Dire-diretso lang. Kaya lang sayang, pero meron talaga eh. Hindi naman, hindi mo pwedeng saraduhan yun. Tapos ito yung kanilang solar panel. Tapos may fuse din, no? Meron ding controller. Ayan, MP solar charge controller. Hindi pa pala to LiPo. Battery ano lang pala to eh. Yung pang sasakyan. Tapos ando doon sa loob ng drum yung pinaka-motor niya. Puntahan natin yung maliit na creek. Sabi niya kasi ni Kuya, may mga ulang daw dito eh. Tapos yung dating tenant dito, nakukuryente yung yung mga isda saka yung ulang. Kaya naubos na daw. Ayun, ito yung maliit na creek. Ang ganda nito kapag nabuhay nila yung yung lake. Meron pang nakakain ba to? Ay oo, ito ata yung paasim. Nakalimutan ko tawag dyan. Imagine niyo mga kabangkada, yung lugar na to, mabubuhay nila na lake. Ganda. Ito mga kabangkada yung ginagawa nila ngayon dito na TP house. Tapos kada isang TP house sa pagitan niya meron silang ilalagay na pool. Tapos yung pool na yun, yung tubig sa pool ay manggagaling nga doon sa natural spring yung tubig. Bale magiging siya, running water. Kaya makakasiguro kayo na malinis yung mapaliguan nyo. Ongoing pa rin yung construction nila. Tapos may CR na doon sa taas. Ito yung A-frame or TP house. Ang ganda. Bale 5 yung TP house dito na ginagawa nila. Isa sa pinagmamalaki ng Bataan ay yung kanilang tinapang bangus. At ito nga yung binigay sa atin ni Sir Fernan nung pagdating natin dito. Tamang tama, wala tayong dalang pang breakfast. At syempre, ito na yung gagawin nating breakfast ngayon. At sabi nga, masarap daw yung tinapang bangus dito. At bukod sa tinapang bangus, meron din siyang ibinigay sa atin na tuyo.
tayo, tikman natin ang pinagmamalaki ng Bataan, ang tinapang bangus. Unahin natin yung tiyan, syempre masarap to. Tikman muna natin ang walang sausawan. Goods nga. Ang sarap. Tapos ganito yung view mo. Panalo. So yun mga kabankada, pauwi na po tayo. Yan, ito yung pinunta natin nga, yung Campo Escondido dito sa Batanes. Tapos meron sila dito ang campers wall. Siyempre, ang nag-iisa, ang ating kaibigan na si General. So siyempre, kailangan natin samahan siya. Tatabi ko na lang, total magkaibigan naman kami ni General. Tatabi ko nila yung sticker ko sa sticker niya. Yan. Sa mga pupunta rito, pwede po kayo magdikit ng sticker dito. Yun mga kabankada, sana puntahan niyo po yung lugar na to. Sobrang bait ng may-ari, sobrang bait ng mga staff, ng caretaker. Wala akong masabi. At pag natapos na lahat ng ginagawa nila rito, babalik tayo dito mga kabankada. Yan. Campo Escondido, Batanes campsite. Ayun mga kabankada, siya po yung bantay dito, si Kuya Rod. Napakabait niya, napakasol. Kuya Rod, thank you ha. Thank you rin. Tapos pakisabi na rin kay Engineer Nor sa kay Sir Fernan na maraming salamat sa pagtanggap niyo sa akin dito. Okay, sige. So ayun mga kabankada, pag pumunta kayo dito sa Campo Escondido, si Kuya Rod na ang bahala sa inyo. Punta lang kayo dito. Yun. Ah. I'm young.